second coming. Actually, Meron kasi ba mababasa sa Bible? napakinggan mong yan, mga false teaching, no? Sabi sa Bible, wala kakaalam kung kailan darating ang si Kristo, no? Even yung angel, hindi alam. Tsaka may mga sign na bagamat hindi natin alam kailan darating si Kristo, may mga sign sa Israel, may mga pagpapahayag na may darating na tagapagligtas si Kristo. So yun yung hinihintay natin, yung tinatag na blessed hope, yung mapalad na pag-asa. Sabi niya sa John 14, in my Father's house are many mansions. Oh. Sabi niya, if not so, and I go and prepare a place, I will come again, sabi niya, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yung sabi sa King James Version. Tapos siyang umakyat at maipaghanda tayo ng dakong kalalagyan. Sabi niya, ako'y paparito. Kung saan naman ako ay naroon, doon naman kayo. So, yun yung God's promise sa atin. No, kaya yung sinasabi na kagaya niyan, nung nangyayari ngayon sa Israel, na dinideclare yung peace. Ang nag-declare ng peace for sa war, no, para magkaroon ng kapayan. Yung presidente yung presidente ng Amerika. Sabi sa Bible, Antikristo yung wag tayo magdagdag ng turo na hindi presidente ng Amerika o sino mang bansa magdideclare ng kapayapaan sa Israel. Kundi yung Antikristo. Pag yun ang nag-declare ng kapayapaan, possible pa, no? Pero before that, meron tinatawag na simula ng tribulation. Meron munang pagdagit. Wala man diretsang turo sa Bible na rapture, dahil wala naman specific word na rapture. Yung sinasabi doon na sabi, in the twinkling of an eye, kukunin niya yung mga believer. Una, in the death and in Christ shall rise first. Yung mga unang nangamatay na believers, siyang unang bubuhay. And the second is yung mga alive, no, yung mga buhay, alisin niya na. And after that, nagkakaroon ng doon na yung pasimula ng kaguluhan. Kaya nga may declaration ng Antichrist, yung kapayapaan. Dahil buong mundo mangyayari yung kaguluhan. Pwede natin masabi, nagluluto, naiwan si Nain, dahil nawala siya, kaya nagdadrive, bigla nawala, napangka. Buong mundo na. Kaya hindi nila yung misery na yun, yung mga nangyari na yun na kakaiba, magkakagulo buong mundo. So, doon magde-declare ang Antichrist ng kapayapaan. Pero that is not true peace, deceiving peace. Hindi totoong kapayapaan. Dadayain lang yun para maniwala sa kanya. Kasi yun, sisimula na declaration ng yung mga Jewish, mag-aalay pa yan na nagpa-practice pa rin na yung alay ng handog nila eh. Pagbabawalan niya ng Antikristo. Kasi di-declare niya, siya na yung Kristo. Pero Antichrist. So, yun yung ngayon, nagsasabi nga, mga narinig mo na dumating na daw. So, kailan nagsimula? Kailan siya dumating? No? Buti sila, alam nila kung kailan. Tayo, hindi natin alam. At saka ba't naiwan sila? No? Kasi dapat, dinala na sila sa langit. At saka sana, tatapan na naman, may declaration na naman. Kasi tandaan natin, hindi presidente, hindi naman bansa magdideclare ng kapayapaan o peace. Hindi Amerika, hindi rin China, hindi rin kung sinong bansa. Antikristo. Para ang tawag doon is temporary peace, no? Deceiving peace. Para makuha niya yung sympathize ng buong mundo. So yun. Hinintay natin, hindi naman Antikristo eh. Walang nakakaalam ang pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi Antikristo, si Kristo. Hindi tayo interesado sa Antikristo. Kay Kristo, the blessed hope. Sabagay, nakalagay doon sa Revelation. Pero yung Siya, sign, Mateo, hindi nga niya sinabi kailan siya darating. Pero may mga sign na dyan pinakita. may mga sign pa lang na darating na yun. Pero wala pa. The fig tree. Introduce Israel. Nakikilala yung Israel na God chosen nation. Yun, nung narinig ko lang na dumating na wala pa namang
Eh, sabi, second coming, Kaya lang naman walang na nakakaalam. nababalisa yung tao, hindi yung sinasabi na misinterpretation of this, misapplication. Kaya nga, sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God, that workman not needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing. Kasi pag misinterpretation of the scripture, delikado. Misapplication of the Bible is delikado. Kaya nga sabi, study to show thyself approved unto God, that workman not needed to be ashamed, rightly dividing the word. Every word dividing. Huwag tayo mag-interpret ng hindi natin alam, hindi natin inaral. Study the scripture. Kailangan kasulat naman yan eh. Linaw Eh, sabi niya doon, walang nakakaalam. Ang dami kasi Kung sa kailan social darating. media ang Marami na sa social media. false teaching, Positive na kaya sabi ko, paano? false preaching. Yan na yan. Kaya mahirap magpapaniwala, kailangan nakasulat talaga. At yung walang false teaching. Lalo yung revelation, malalim na yung salita ng Diyos yan. Ay, pag mali ka ang ano mo doon, ginamit yun ng kulto yun eh, yung... Alam mo, mabigat yun. Yung Hinihintay ba, the revelation. big one. Bago mangyari yung pinakamalala sa mundo, yung the big one. wala na tayo rito. Sabi ng Panginoon na in the twinkling of an eye. Kasi nga, yung salot babaksak, andito pa. Andito yung church. Uncharged ay mga believer. Your body is the temple of the Holy Ghost. The church. The head of the church is Christ. Babaksak mo yung salot, nandito yung church. Hindi building Pag binaksak mo yung salot, paparana. Pero after rapture, kasi nun, mas matatapang, milyon-milyon pang maliligtas. Kasi may dalawang sugo. Yun yung Hindi rin may mga nagsabi pa nga, si Joshua daw, si Elia, si Moises. Walang sinabi ang Bible na sino man sa dalawang yun. Wrong interpretation na naman. Walang kung ang Bible nagbigay ng pangalan, dun sabihin natin na yun ang pangalan ng mga sugo. Wala naman binanggit na si Moises ang isusugo ng Diyos sa mga ngaral for 3.5 years. Walang, pag out of the scripture, huwag tayong babanggit. Kasi mami-misapplication na naman tayo. Misinterpretation of the scripture. Wala naman sinabing Bible na pangalan. Kung sino Basta panghawakan na lang. Kung sino yung sugo na mga Walang nakakailan kung kailan darating si Jesus Christ. Diba? Sinasabi na dumating na, yung narinig mo. False teaching. False teaching. Okay. Kailan magsisimula yung False first teaching. yun ang tribulation period? Kailan? Diba? Kung dumating. Naiwan tayo. Kawawa naman tayo. Ingat-ingat sa false teaching mga kapatid. Walang nakakaalam kung anong oras, kung anong araw darating si Jesus Christ. Okay, thank you for watching.